Secret XPG. Si Lara, 20 years old, nagtatrabaho bilang isang serbidora sa isang kantin malapit sa City Hall. Bagamat laki sa hirap ay alaga ni Lara ang kanyang katawan. Wala siyang pilat sa katawan at makinis din naman ang kanyang kutis. Nagmana siguro siya sa tatay niya na may lahing German. Pero di na niya nakilala ang kanyang ama. Maliit pa lang siya ay iniwan na sila nito. Ang ina lang niya ang nagtaguyod sa kanya. Lahat ay pinasukan ng nanay niya mula sa pagiging dancer sa club, labandera at nitong huli ay serbidora dito sa pinapasukan niya na kantin. Siya ang pumalit sa nanay niya dahil nagkasakit ito at dahil di naman siya nag-aaral ay sinabi niya sa nanay niya na magpahinga na sa pagtatrabaho at siya muna ang kakayod. Dito niya nakilala si Jeric, 30 years old, bodyguard ng isang konsehal sa City Hall. Mabait ito sa kanya, malambing, maalalahanin at higit sa lahat ay galante. Hanggang mahulog ang loob niya dito. Ang sabi ni Jeric ay hiwalay siya sa asawa. Pero di na mahalaga sa kanya kung totoo ito o hindi. Ang importante ay ang inaabot nitong ekstrang pera sa kanya. Hindi siya humihingi dito, pero linggo-linggo ay inaabutan siya nito. Malimit ay di bababa sa 1,000, hindi rin ito humihiling ng kapalit. Okay na kay Jeric ang simpleng tapikin siya kapag nagbibiruan sila. Mga himas sa braso niya kapag walang nakakakita sa kanila at pasimpleng halik nito sa kanya kapag paalis na si Jeric. Naramdaman niya kay Jeric ang kakaibang pag-aasikaso na hindi niya naranasan sa mga naging boyfriend niya. Naka-6 na boyfriend na siya at lahat ng ito ay naka-score sa kanya. Di na siya nagtaka kung bakit sinamantala ng mga ito ang kanyang kahinaan. Basta kasi nilambing na siya ay di na niya mapigilan ang kanyang sarili. Para na siyang sinasaniban at agad na niyang isinusuko ang bataan. Ito ang nararamdaman niya kay Jeric kapag naghaharutan sila. Pero di nagsasamantala si Jeric sa kanya. Nagkakasya na lang ito sa pahalik-halik sa kanyang pisngi. Pero minsan, ginabi ng pagsasara ang kantin. Isa si Lara sa nag-overtime. Hinintay siya ni Jeric na makasakay pa uwi. Habang nagaantay sila ng masasakyan, ay naghaharutan sila. Napayakap siya kay Jeric. Dahil dito, bigla siyang hinalikan ni Jeric ng madiin sa labi at di sinasadyang napahawak. Alam niyang matagal na rin itong nagpipigil. Tulad ng dati na wala na sa sarili si Lara. Para siyang inilutang sa alapaap ng sandaling iyon. Gayon din si Jeric. Naimasmasan lang sila nang marinig nila ang tawanan sa di kalayuan. Mga kabataan na nakatambay sa ilalim ng street light, pinapanood sila. Kasabay noon ang pagdating ng jeep. Mabuti pa ihatid na kita sa inyo. Baka kung mapano ka pa eh. Gabi na. Naku, wag na Jeric, maaabala ka pa. Sige na, para malaman ko din kung saan ka umuwi. Walang nagawa si Lara kundi ang magpahatid. Pagdating sa kanilang bahay ay gising pa ang kanyang ina, inaantay siya nito. Bakit gabing-gabi ka na? Pasensya na po inay. Nag-cater po kasi yung pinapasukan ko, kaya nag-OT kami. Siya nga po pala si Jeric po. Good evening po. Good evening din. Salamat naman at inihatid mo si Lara. Kumain na ba kayo? Tugon ng nanay ni Lara. Opo inay, tapos na po. Sabi naman ni Lara. O sige, maiwan ko na kayo at matutulog na ako. Naiwan ang dalawa sa sala. Nagpaalam si Lara kay Jeric na magpapalit lang siya ng damit. Paglabas ni Lara sa silid ay nakabihis na ito ng duster na manipis sa kalumaan. Kaya bakat. Napalunok si Jeric sa nasaksihan. Binuksan ni Lara ang TV pagkatapos ay umupo sa tabi ni Jeric. Sumandal siya sa balikat nito. Di pa rin napapawi ang nararamdaman ni Lara
Init na init ang pakiramdam niya. Handa siyang pagbigyan si Jeric sa sandaling ito. Tutal malaki naman ang naitutulong nito sa kanilang mag-ina. Nararamdaman niya ang kamay ni Jeric sa kanyang braso. Huwag kang mag-alala. Kapag pumasok si inay sa kanyang silid, ay di na lumalabas yan. Tsaka mahimbing siyang matulog. Bulong ni Lara kay Jeric. Dahil doon ay naging mapangahas si Jeric, hindi na siya nagpaawat pa. Kapwa sila sabik, si Lara naman ng sandaling iyon ay tuluyan nang nawala sa sarili. Mula noon ay parati na nila itong ginagawa. Maraming itinuro si Jeric kay Lara. At si Lara naman, palibhasa ay likas na mahilig. Ginagawa lahat ang itinuturo ni Jeric sa kanya. Naging mapangahas din sila. Kapag walang gaanong customer sa pinapasukan ni Lara ay doon sila sa CR. Nasubukan na rin nila sa sinehan at sa fitting room ng isang sikat na mall. Minsan ay sa MRT habang sila ay nakatayo at siksikan ang mga pasahero. Nagawa niya rin nila sa bahay ni Lara habang ang nanay ni Lara ay nagluluto ng hapunan at nandun sila sa sala. Muntik na silang mahuli at kakaibang kaba ang nararamdaman nila kapag gumagawa sila ng ganong bagay. Isang araw, kinausap ni Jeric si Lara. Birthday ng kaibigan ko. Sumama ka. Mag-outing tayo sa Batangas. Sino-sino naman ang kasama? Nakakahiya ata. Baka wala akong kilala. Kilala mo yun, si Jojo. Naisama ko na yun dito sa kantin. Pulis yun sa Station 6. Tsaka 4 lang tayo. Kasama niya yung girlfriend niya. Girlfriend o asawa? Pareho, ka-live-in niya yun. Si Edna. Huwag kang mag-alala, mabait yun. Kakasundo kayo. Ano naman ang pupuntahan natin sa Batangas? Ang layo naman. Pinahiram ng bossing ko yung rest house niya kay Jojo. Malaki kasi ang naitulong sa kanya ni Jojo nung eleksyon. Kaya pa-birthday daw niya. O sige, gaano ba tayo katagal dun? Ayoko namang umabsent ng matagal sa kantin. Overnight lang. Aalis tayo ng Sabado ng umaga dito. Tapos Linggo ng gabi uwi na tayo. Okay kung ganon. Isang araw lang ako absent. Kasi day off ko sa Sunday. Sabado 5 AM ng umaga, sinundo ni Jeric si Lara. Naghintay sa kanila sa labasan si Jojo kasama ang ka-live-in nito na si Edna. Pawang naka-shorts lang ang mga ito, handang-handa sa kanilang pagsuswimming. Gayon din si Jeric, naka-shorts din ito ng cotton. Pare, dito na kami ni Lara. Sa likod ng kotse mo. May dala si Jojo na kotse. Medyo luma na ito pero mukhang nasa kondisyon. Katabi nito sa unahan ang ka-live-in nito. Halos kasing katawan niya si Edna. Ang pagkakaiba lang nila ay kayumanggi ito, samantalang siya ay maputi. Mukhang Latina si Edna, medyo may taba sa bewang at kaunting puson. Siguro ay dahil na rin sa pagkakaupo niya sa kotse, kaya di niya napigilan na bumukol ang kanyang bilbil. Si Jojo naman ay malaking lalaki, 6-footer ito at malaki ang pangangatawan. Mas matangkad ito kay Jeric, marahil ay 5'8" lang si Jeric. Mabalahibo si Jojo, makapal ang bigote at medyo may kaunting tiyan. Habang nagbabiyahe sila papunta sa Batangas, ay walang tigil ang kwentuhan ng tatlo. Malalakas ang kanilang tawanan. Si Lara naman ay pangiti-ngiti lang at di siya nagsasalita kung hindi siya tinatanong ni Jojo o kaya ay ni Edna. Mahaba ang biyahe. Palibhasa ay halos madaling araw sila umalis. Inantok si Lara. Sumandal siya sa balikat ni Jeric pero nahihirapan siya sa pwesto niya kaya sinabi ni Jeric na dun na lang sa kanyang kandungan siya umunan. Medyo lumayo siya kay Jeric para magkaroon ng puwang sa pagitan nila. Sa ganon ay makahiga siya sa upuan ng kotse at ang kandungan ni Jeric ang gagawin niyang unan. Umikit si Lara at unti-unti siyang napapaidlip. Pare, okay lang ba? Idlip lang kaming dalawa. Napuyat kasi ako kagabi. May pinuntahan kasing lamayan si Consel kagabi. Wika ni Jeric. Sige pare, ito naman si Edna. Dito pa lang sa isang ito, na hindi na ako maiinip.
Sagot naman ni Jojo. Sumandal si Jeric sa upuan at maya-maya ay narinig na ang paghihilik nito. Si Lara naman ay maya-maya ay naaaalimpungatan. Paminsan-minsan ay iminumulat niya ang kanyang mga mata. Nakahiga siya patagilid at paharap sa bandang unahan ng kotse. Kaya ang magkapareha na sina Jojo at Edna ang una niyang nakikita sa sandaling nagmumulat siya. Medyo matagal-tagal siyang nakapikit na tumahimik ang kwentuhan ng dalawa sa unahan. Marahil ay nakatulog din si Edna, isip niya. Nagmulat siya at nagulat sa kanyang nasaksihan. Nakasubsob si Edna. Di man niya tuwirang nakikita ay alam niya ang nangyayari. Naririnig niya si Edna, tahimik lang si Jojo at pasipol-sipol habang nagmamaneho. Hanggang sa dumako ang isang kamay ni Jojo, palibhasa ay otomatik ang kotse. Malaya niyang nagagamit ang isa niyang kamay. Di maiwasan ni Lara ang mainggit sa dalawa. Unti-unti siyang pumihit paharap kay Jeric. Samantala, naramdaman ni Jeric ang ginagawa ni Lara. Pero nagkunwari siyang tulog. Pasimpleng hinawakan niya ang damit nito. Lumakas ang tunog ng stereo ng kotse, kaya bahagyang nagmulat ng mata si Jeric. Nakita niya si Edna, napangiti na lamang siya sa nakita. Hanggang sa di na niya napigilan, kunwari ay tulog pa rin silang dalawa. Samantala sa unahan ng kotse ay wala silang pakialam kung nakikita man sila ng mga kasama nila. Pagdating nila sa rest house, agad nilang ibinaba ang kanilang mga gamit. Sinalubong sila ng katiwala, ibinigay sa kanila ang susi. Katamtaman ang laki ng rest house, kasing laki ng isang tipikal na bungalow. 2 lang ang kwarto nito. Sabi ng katiwala ay 1 kwarto lang ang pwede naming gamitin. Nasa kabilang kwarto kasi ang mga personal na gamit ng kanyang boss. Saka ito ang ginagamit nilang kwarto kapag pumupunta sila dito, kaya ayaw nila itong ipagamit sa iba. Maayos naman ang silid na ibinigay para sa 4. Mayroon itong 2 kama, tukador, cabinet at ceiling fan. Inayos ni Edna at Lara ang kanilang mga gamit, habang ang 2 lalaki ay abala sa paghahanda ng ihawan at mga kakainin nila. Nagpabili pa ang mga ito ng ice sa katiwala. Mangilan-ngilan ang bahay sa beach na iyon. Puro rest house din at mukhang walang mga tao. Yung isang rest house sa di kalayuan nila ay may mga mag-asawa na naglilinis ng paligid. Marahil ay mga katiwala din ng ibang rest house dito. Agad nagpalit ng damit pangpaligo ang 2 babae. Nakatupis bikini si Edna, samantalang naka-cycling short na puti at may ternong bra si Lara. Di siya sanay mag-swimsuit. Paglabas nila sa rest house ay napatingin ang 2 lalaki sa kanila. Lalo na si Jeric, titig na titig ito sa umaapaw na kagandahan ni Edna. Agad nagtampisaw ang 2 sa tubig, habang ang 2 lalaki ay abala sa kanilang kakainin at alak na iinumin. Habang nakababad sila sa tubig ay nagkakwentuhan ang 2. Isinalaysay ni Edna na may isa siyang anak at ito ay nasa probinsya. May asawa si Edna na naiwan sa probinsya. Napilitan siyang magtrabaho dito sa Manila sa isang club dahil tamad ang kanyang naging asawa. Dito niya nakilala si Jojo, isang nurse ang asawa ni Jojo. Nasa Australia at doon nagtatrabaho, wala silang anak. Hanggang sa nagsama na sila ni Jojo at pinatigil siya sa pagtatrabaho sa club. Binibigyan na lang siya nito ng pera para ipadala sa kanyang asawa at anak sa probinsya, sa kondisyon na makikisama ito sa kanya. Okay naman si Jojo, wala silang nagiging problema. Mula nang magsama sila, ay di na ito gaanong lumalabas ng bahay kapag off sa duty. Parating pagpapaligaya lang ang nasa isip nito, bagay na okay lang naman kay Edna
dahil sino ba naman ang ayaw. Araw-araw ay ginagawa nila iyon at sanay na si Edna sa ganitong sitwasyon. Ikinwento din ni Lara ang buhay niya kay Edna. Di pa siya nakakapag-open tungkol sa takbo ng buhay nila ni Jeric nang tawagin sila ng dalawang lalaki. Umahon na raw sila at handa na ang pagkain. Napanganga si Jojo sa nakita. Bakat na bakat ang kay Lara sa suot nitong cycling shorts. Palibhasa ay puti ito at hindi na nagsuot ng doble si Lara. Si Jeric naman ay pasimpleng sumusulyap kay Edna. Di na niya alam na halos lumuwa ang mata ni Jojo sa pagtitig kay Lara. Si Lara naman ay di napansin na nakatingin si Jojo sa kanya dahil nakaramdam ito ng konting selos nang makita na nagnanakaw ng sulyap si Jeric kay Edna. Pag-upo ng dalawang babae sa tabi ng kani-kanilang kapareha ay agad na inabutan sila ng tig-isang shot ng brandy. Pampagana na daw sa pagkain. Masaya silang nagkwentuhan hanggang makapanangalian sila. Nag-aya ang dalawang lalaki na mag-swimming. Agad na tumayo ang apat at nagpunta sa dagat. Nagtampisaw silang apat sa dagat hanggang napagod sila at nakontento na lang na magkwentuhan habang nakababad sa tubig. Nakayakap lamang si Jeric sa likod ni Lara. Si Edna naman ay nasa likuran din niya si Jojo nakayakap sa kanya. Maya-maya pa ay nagkaayaan na silang umahon. Nagpunta sila sa kubo kung saan nakahain ang kanilang pagkain at inumin. Nag-inom, kwentuhan at kainan na lang sila hanggang sumapit ang dapit hapon. Nang medyo lasing na ang apat, ay naging mapangahas ang dalawang lalaki. Si Edna at Jojo ay mas lalong mapusok. Wala silang pakialam sa paligid nila. Natigilan sina Jeric sa ginawi ng dalawang kasama. Titig na titig sila sa dalawa sa kanilang harapan. Bahagyang tumikim si Jeric kaya lang natauhan ang dalawa. Sabay tawanan ng malakas. Nagkatawanan na lang silang apat. Habang nagkakasayahan sila ay dumating ang katiwala. Babalik na lang daw siya kinabukasan. Inaya muna ito ni Jojo uminom ng isang bote at nagpaunlak naman ito. Nang sandaling iyon ay nakakaramdam si Lara. Gusto niya na makasarilinan si Jeric. Kinalabit niya ito sabay sabing lasing na siya at gusto na niyang magpahinga. Pero ang totoo ay iba ang gusto niya. Nagpaalam si Jeric sa tatlo at sinabing ihahatid niya muna si Lara sa kwarto. Sige pare, pagbutihin mo. Baka mamaya ay sumunod na rin kami ni Edna. Magpahinga. Medyo may tama na rin ako eh. Pagpasok nila sa kwarto ay agad niyakap ni Lara si Jeric. Sabik na sabik sila sa isa't isa. Pagkatapos ay agad itong inihiga. Pagkatapos ng lahat, hindi na umalis si Jeric. Narinig nila ang ingay ng mga yabag ni na Jojo at Edna papalapit sa kwartong tinitigilan nila. Agad na hinila ni Jeric ang kumot sa ulunan nila at itinakip ito. Pumihit si Lara patalikod kay Jeric. Nakaharap siya sa kabilang kama. Si Jeric naman ay umakap sa likuran niya. Pumikit silang dalawa at nagkunwari na tulog. Pagpasok ng dalawa ay wala itong pakialam sa mga kasama nila. Ni hindi nila tinignan kung tulog ang mga ito o gising. Ang mahalaga sa kanila ay mairaos ang init. Agad na yumakap si Edna kay Jojo. Ikinawit niya ang kanyang mga braso sa batok nito. Lumapit ito sa kama at dahan-dahan na humiga si Jojo. Hindi na nila naisip na patayin man lang ang ilaw, kaya kitang-kita sila ni Lara at Jeric. Habang nanonood ang dalawa ay unti-unting nakaramdam si Jeric. Si Lara naman ay nagsisimula na ring madala. Pareho silang nakatingin sa magkapareha sa kabilang kama. Bumulong si Jeric kay Lara. Gayahin natin. Sige. Tugon ni Lara. Agad na umikot si Jeric pabaliktad.
Si Lara naman ay sumulyap muna kina Jojo at Edna. Pag-ikot ni Edna ay nakita niya sina Jeric at Lara. Kinalabit niya ang nakapikit na si Jojo at titinuro ang dalawa sa kabilang kama. Napangiti si Jojo. Habang abala sila ay nakatingin silang dalawa kay na Jeric. Pinapanood nila ang ginagawa ng dalawa. Si Jeric naman napansin niya na nakatingin ang kabilang magkapareha sa kanila. Pero di na niya ito pinansin. Ibang na siya ng sandaling iyon. Si Lara naman ay napansin din ang dalawa na nakatingin sa kanila. Paglipas ng ilang sandali ay makikita na mahimbing na natutulog ang apat. Magkayakap si Jojo at Edna. Samantalang si Lara, palibhasa ay di sanay matulog nang may katabi, ay nakatalikod sa kapareha at nakaharap sa kama ni na Jojo. Kanina ay wala siyang nararamdamang hiya, pero ngayon na matapos ang mga nangyari ay medyo nahihiya na siya. Kaya lang ay pagod na siya para kumuha pa ng pantakip. Sa kaaminin man niya o hindi, nag-enjoy siya kapag nasusulyapan niya na tumitingin si Jojo sa kanya. Dakong madaling araw ay nalimpungatan si Lara dahil sa lagitngit ng kama. Nagmulat siya at nakita niya sina Jojo at Edna. Tanging mukha lamang ni Edna ang nakikita niya. Nakapikit ito, di niya alam kung inaantok o ano paman. Nakaramdam siya ng inggit, pero narinig niya ang mahinang hilik ni Jeric sa kanyang tabi. Nang sulyapan niya ito, ay tulog na tulog ito habang nakadapa. Kaya ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. At pinilit matulog dahil alam niya na mapupuyat siya kung papanoorin pa niya ang magkapareha. Umaga, maagang bumangon ang dalawang lalaki. Nang maramdaman ni Edna na gising na ang dalawa, ay agad din itong bumangon. Kumuha ng tuwalya sa bag niya. Walang anuman na naglakad ito sa gitna ng silid. Dumaan pa ito sa gitna ng dalawang lalaki at nagsabing maliligo muna siya. Dali-daling nagsuot ng short si Jeric at agad lumabas ng kwarto. Nagdahilan siya na titignan niya kung dumating na ang katiwala. Pero ang totoo ay gusto pa niya na matitigan na mabuti si Edna habang di pa ito nakakapasok ng banyo. Hindi niya naisip na may iwan niya si Lara sa silid mag-isa kasama si Jojo. Ang importante sa kanya ay mamasdan niyang mabuti ang kabuuan ni Edna. Dahil mukhang wala naman itong pakialam kahit tumitig siya ng todo dito. Samantala ay naiwan si Jojo sa silid. Hinahanap niya kung saan niya naihagis ang kanyang short kagabi. Sa pag-ikot ng kanyang mata ay nahagilap ng tingin niya ang nakahigang si Lara. Himbing na himbing ito. Habang nakatitig si Jojo ay gumalaw si Lara at nahulog sa kama ang isang binti nito hanggang sa sumayad ang paa nito sa sahig. Siguro dahil napuyat ay hindi man lang ito naalimpungatan. Tumingin si Jojo sa pinto, bukas iyon. Lumapit siya at sumilip. Naririnig niya ang lagaslas ng shower pero di niya makita si Jeric. Siguro ay dumating na ang katiwala at kausap na ito ni Jeric. Naisip niya isinara niya ang pinto ng silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa natutulog na si Lara. Di pa rin tumitinag si Lara, talagang napuyat ito ng husto. Di ko na kayang tiisin. Bahala na. Nang sandaling iyon ay nagmulat si Lara. Nagugulahan siya sa nangyayari sa kanya. Sigurado niya na hindi si Jeric ito dahil malaking lalaki ang nasa ibabaw. Dahil sa nagulat at bagong gising pa, hindi niya makita kung sino. Tumingin siya sa kabilang kama at sa paligid wala siyang makitang ibang tao. Sisigaw na sana siya nang biglang takpan ng lalaki ang kanyang bibig. Shh! Huwag ka maingay. Pasensya ka na. Sandali lang to. Pagbigyan mo na ako. Wika ni Jojo. Jojo, wag. Parang awa mo na. Pakiusap ni Lara.
Pero bingin na si Jojo ng sandaling iyon. Walang tigil pa rin habang tinatakpan niya ang bibig nito ng kaliwang kamay at hawak naman ng kanang kamay niya ang dalawang braso nito. Palibhasa ay malaki siyang tao. Kasya sa palad niya ang dalawang braso ni Lara. Wala na siyang magawa kundi ang tumahimik at magpaubaya. Malaki at malakas si Jojo at wala siyang kakayahan para makawala sa pagpigil nito sa kanya. Dalangin na lang niya ay bumalik ang alinman kina Edna o Jeric kung saan man sila naroroon. Pero naisip niya na di mangangaha si Jojo sa kanya kung andyan lang sa paligid ang dalawa. Samantala, habang tumatagal ay nararamdaman niya na di na ito nagpupumiglas kaya binitiwan na niya ang mga kamay nito. Pati ang kamay niya na tumatakip sa bibig nito ay inalis na rin niya. Alam ni Jojo medyo matagal maligo si Edna. Halos 1 oras ito bago matapos. Ang problema lang niya ay si Jeric. Baka bigla itong bumalik at mahuli siya. Tiyak na malaking gulo. Luminga siya sa pinto. Nalimutan pala niya itong ilak. Kung tatayo naman siya para ilak ito, ay makakawala sa kanya si Lara. Binilisan na lang niya. Nakahawak ang mga palad niya sa magkabilang pisngi ni Lara. Hinahalikan niya ito sa labi pero nakatikom ang bibig nito pero hindi naman umiiwas. Si Lara naman ng sandaling iyon ay nag-uumpisa ng bumigay. Ayaw nang isip niya sa nangyayari pero di makatanggi ang katawan niya. Pigilin man niya ang kanyang sarili ay wala siyang magawa. Hanggang nilukuban na ang buo niyang pagkatao. Hindi ito nailihim kay Jojo. Daman niya na unti-unting umiinit ang pisngi ni Lara. Tumigil na si Jojo pero magkayakap pa rin sila. Nangakmang aalis na si Jojo ay pinigilan siya nito. Wag muna. Masarap ba? Di umimik si Lara kaya umasta si Jojo na aalis na. Sabay tanong uli. Nasarapan ka ba? Oo. Medyo nahihiyang sagot ni Lara. Pumunta si Jojo sa pintuan habang karga si Lara at inilak ito. Pagkatapos ay agad bumalik sa kama. Para di agad sila makapasok. May oras tayo para makagawa ng magandang dahilan. Sabi ni Jojo. Samantala, si Jeric ay kasalukuyang kasama ni Edna sa banyo. Ang nangyari kasi, nung pumunta si Edna sa banyo para maligo, ay agad na sumunod si Jeric at kumatok. Kung pwede daw munang umihi. Pinagbuksan ito ni Edna. Si Jeric naman ay tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng banyo. Pumunta naman si Edna sa loob ng shower, binuksan ito at sumahod. Ang lamig ng tubig. Kung hindi lang nang lalagkit ang katawan ko, mamaya pa ako maliligo. Ang sarap pang matulog. Si Lara, gising na ba? Naku, hindi pa. Ayun ang himbing-himbing pa. Paggising nun, mas malagkit ang pakiramdam niya sa akin. Siguro, bakit alam mo? Nung sandaling iyon ay nasa likod na pala ni Edna. Niyakap nito si Edna mula sa likuran, di na nagulat si Edna. Inaasahan na niya na mangyayari iyon dahil halata naman niya. Siya naman ay ganon din ang nararamdaman sa lalaki. Teka muna, baka hanapin ka ni Jojo. Bayaan mo siya. Di naman nun na iniisip na kasama mo ako dito. Nakakalain nun na namamasyal ako sa tabing dagat. Biglang pumihit paharap si Edna at siniil ng halik si Jeric. Nang matapos ang lahat ay lumabas ang dalawa sa banyo. Sumenya si Jeric na lalabas siya ng rest house. Si Edna naman ay tuloy-tuloy sa kwarto pero pagpihit niya ng seradura ay nakalak ito. Sa loob naman ay agad na tumayo paalis si Lara nang marinig na pumipihit ang doorknob. Dali-daling lumipat si Jojo sa kabilang kama at nagkunwaring nagmumuni-muni. Si Lara naman ay hinila ang kumot at ibinalot ito kunwari ay natutulog siya. Kumatok si Edna, napangiti si Jojo. Di nga pala agad ito makakapasok dahil nakalak ang pinto. Tumayo si Jojo.
Nakita niya ang short na hinubad niya kagabi sa tabi ng bag ni Edna. Natakpan pala ng bag kaya hindi niya makita kanina. Isinuot niya ito pagkatapos ay binuksan ang pinto. Bakit nakalakang pinto? Wika ni Edna na tumingin sa gawin ni Lara. Aba, ewan ko. Si Jeric ang huling lumabas. Kasunod mo. Nung naligo ka naman ay hindi na ako malis dito. Napaidip ako. Hindi pa ba gumigising si Lara mula kanina? Hindi. Nainggit nga ako eh. Kaya umidip din ako. Visit na Jeric yan. Nasira ang tulog ko. Bakit kasi inilak pa ang pinto? Lihim na natuwa si Edna. Ibig sabihin ay di na malayan ng dalawa na may nangyari sa kanila ni Jeric kanina. Secret XPG. Nakadungaw sa bintana si Elisa. Nakakunot ang noo. May malalim na iniisip. Elisa! Oh, Armin, bakit? Pagbuksan mo nga ako ng pinto at may sasabihin ako sa'yo. Dali-daling pinagbuksan ni Elisa ang kanyang pinsan. Hingal na hingal ka ah. Saan ka nang galing? Naku, nanggaling ako dun sa kanto. At nakita ko nag-aaway sina Ronnie at Sam. Ikaw ang pinag-aawayan. Ha? Bakit ako? Ano naman ang kinalaman ko sa dalawang mokong na yun? Bay, pareho kasing akit ng ligaw sa'yo. Sabi ni Ronnie, ay siya lang daw ang pwedeng manligaw sa'yo. At ganun din naman ang sinabi ni Sam. Kaya ayun, at nagsuntukan na. Inawat ng mga barangay tanod. At dinalaroon kay chairman. Mga engot naman pala ang mga yan. Nag-aaway pa, pareho ko naman silang hindi gusto. Oh, bakit? Pareho naman silang pogi. At may sinabi sa pinagtatrabawan nila. Ah, basta. Hindi masabi ni Elisa sa pinsan na meron na siyang napupusuan. Hindi niya masabi ang kanyang saloobin dahil siguradong pagtatawanan o kukutsain siya nito. At siguradong ganon din ang magiging reaksyon ng mga nakakakilala sa kanya. Pagkaalis ni Armin, ikinandado niya ang kanyang pinto at pumunta sa kanyang silid. Nahiga siya at tuminga ng malalim. Ano ba tong nangyayari sa akin? Mas mainam pa yatang lumuwas na lang ako papuntang Maynila para naman walang nakakakilala sa akin at hindi ko na rin siya maisip. Nag-impake na si Elisa ng kanyang mga damit nang may kumatok sa kanyang pintuan. Si Mang Carlos. Tao po. Lumabas siya ng kwarto at binuksan ang kanyang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat at kumabog ang kanyang dibdib. Mang Carlos, ano po ang ginagawa nyo rito? Iya, pwede ba akong tumuloy? Pasok po kayo. Pagkapasok ni Mang Carlos sa kanyang bahay, pinaupo niya ito at inalok ng malamig na tubig. Si Mang Carlos ay ang biyudong ama ni Sam. Dati itong sundalo, kaya naman hanggang ngayon ay may kakisigan pa rin ang pangangatawan nito. Medyo nangangatal ang mga kamay ni Elisa nang iabot ang malamig na tubig kay Mang Carlos. Pagkaabot sa tubig ay nilagok ito ni Mang Carlos bago nagsalita. Iya, di ko alam kung nabalitaan mo ang nangyari kanina. Nakatingin ito sa dalaga na parang tinatanong kung nalaman ba nito o hindi ang away na naganap. Nabalitaan ko po kay Armin kanina. Huwag po kayong mag-alala at nag-iimpake na po ako ng gamit ko. Paluwas na po ako ng Maynila para wala nang mangyari pang anumang gulo. Bakit? Wala ka bang napupusuan? Kahit sino kina Ronnie at Sam? Wala po. May napupusuan ka na ba na iba? Nagulat si Elisa sa tanong ni Mang Carlos at hiyang-hiya ito. Po? Kang mayang sabihin sa akin, Elisa. Namula ang muka ng dalaga. Ngayon lang niya narinig na tawagin siya ni Mang Carlos sa kanyang pangalan. Tumango na lang siya at hindi na ito umimik. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Matagal na siyang may paghanga sa ama ni Sam. Bata pa lang siya ay kinikilig siya tuwing nasisilayan niya ang lalaking naka-uniforme. Kaya naman ganun na lamang ang kanyang kaba at kilig na makasama ito ng sarilinan. Dahan-dahang lumapit si Mang Carlos kay Elisa. Hinawakan ito sa kanyang baba at iniangat ang kanyang muka.
Nagtama ang kanilang mga mata at sinabi ni Mang Carlos. Ako ang gusto mo, di ba, Elisa? Nagulat si Elisa, hindi niya akalaing naramdaman pala ng byudo ang kanyang pagkagusto dito. Akala niya ay walang makakahalata. Pero narito ngayon si Mang Carlos at alam niya ang kanyang nararamdaman. Matagal nang alam ni Mang Carlos ang pagkagusto sa kanya ng dalaga. Bata pa lamang ito ay nakikita na niya kung gaano ito kasaya tuwing nakikita siya. Natatawa na lamang siya dahil parang anak na niya si Elisa. Mas matanda lang kasi ng 1 taon ang anak niyang si Sam rito. Habang lumalaki ang bata ay hindi nagbabago ang pagtingin nito sa kanya. Kahit nang siya ay mabyudo, pinipilit siyang aliwin ng bata. Nung mga panahong iyon ay naging abala si Mang Carlos sa kanyang trabaho at kung saan-saan nadedestino. Ang mga anak naman nito ay binabantayan ng kanilang mga lolo at lola. Dumadaan ng ilang taon bago siya makauwi sa kanilang probinsya. Kaya kahit papaano naman ay nasusubaybayan pa rin niya ang mga bata. Kasabay nito ay nakita rin niya ang unti-unting pagdadalaga ni Elisa. Mas naging mahiyain ang pakikitungo sa kanya ni Elisa. Ngunit kita pa rin niya na nandun pa rin ang paghanga nito sa kanya. Nasa hustong gulang na ang dalaga at unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya rito. Nang siya ay magretiro sa edad na 56, napagpasyahan niyang itanan ang dalaga. Alam kasi niyang maraming tututol sa magiging relasyon nila. Kaya naman ganun na lamang ang agam-agam niya nang mabalitaan niyang nakikipag-away ang anak niya nang dahil kay Elisa. Hindi na kayang pigilan pa ni Mang Carlos ang nararamdaman para sa dalaga. Kaya naman pinuntahan niya ito kaagad sa bahay nila. Ngayong magkaharap na sila, kailangan niyang malaman kung buo sa loob nito at tanda na bang ibigay ang sarili nito sa kanya. Papalapit ng papalapit ang muka ni Carlos kay Elisa at napapikit na lamang ito na animoy hinihintay na hagkan siya ng lalaki. Marahang idinampi ng byudo ang kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na siya'y mahagkan. Nabigla siya nung maramdaman niya ang kamay ni Carlos. Mang Carlos, ano yung ginagawa niyo? Mang Carlos, wag po. Alam ko namang gusto mo rin. Nangangatal ang mga kamay nito. Wala naman itong nagawa kundi ang iangat ang balakang dahil nadala na siya. Tinitigan ni Carlos ang dalaga, sabay itinaas sa sopa. Ako ang nababagi sa'yo, Elisa. Ako lamang ang makapagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Ako lang ang pwedeng maging laman ng iyong puso, isipan. Pakiramdam ni Elisa ay parang mababaliw na siya sa ginagawa ni Carlos. Hindi mapakali si Elisa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya. Ang malimit kasi niyang makita ay ang mga batang palaboy-laboy at tumatakbo sa labasan. Akala niya ay ganito ang itsura ng lahat, kaya namangha siya sa itsura. Napakagat sa labi si Elisa at napatingin kay Carlos. Biglang siniil ng halik ni Carlos. Alam niyang wala pa itong karanasan dahil wala naman silang nakikita o nababalitaan man lang na naging nobyo nito. Kaya naman ganito na lamang ang lakas ng loob ng lalaki. Alam niyang siya ang kauna-unahan at kaisa-isang lalaki sa buhay nito at hindi na niya ito pakakawalan pa. Siniil niya ng halik si Elisa. Niyakap niya ito ng mahigpit at ibinulong. Elisa, sasama ako sa iyo pagluwas mo ng Maynila. Papakasalan kita at doon na tayo maninirahan. Secret XPG. Nakatakda siyang magpabakuna ng araw na iyon, kaya maaga siyang nagtungo sa ospital kung saan ito magaganap. Maraming tao na kaagad ang nandoon. Mabuti na lamang at meron pa ring mga bakanteng silya. Nakatabi niya ang isang lalaking matangkad na may pagkabalbon. Hindi niya masabi kung may itsura ba ito o wala dahil sa face mask at face shield na suot nito. Animoy nasa 30s ang edad nito. Ito ay nakasuot ng jersey at basketball shorts. Ang hindi niya talaga mawari ay kung bakit parang wala namang social distancing ang mga silyang ipinagamit sa kanila.
Tumingin sa kanya ang kanyang katabi at sinabi, Grabe ngayon no, dumarami na nga ang bagong variants ng COVID. Pero mukhang di na uso ang social distancing. Ngumiti lang siya at tumango sa kumausap sa kanya. May pagkamahiyain kasi siya kaya ganon na lamang ang naging reaksyon niya dito. Siya ay nasa 47 anyos na ngunit hindi nawala ang kanyang pagiging mahiyain. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay hindi siya maganda. Ngunit di rin naman siya pangit, pero hindi rin siya naging ligawin kaya naman nanatili siyang dalaga. Siya ay singkit na medyo mabintog at may kaputian. Marami sa naging kaibigan niya ang nagsabing inakala nilang siya'y suplada. Mabait naman pala kapag nakapalagay ang loob na. Lingid sa kaalaman ng marami, may sikreto itong itinatago. Siya ay nakatira sa isang apartment malapit sa kanyang pinagtatrabahuan. Mag-isa lamang siya sa buhay. Lumaki siya sa isang bahay ampunan kung saan siya namulat sa kamunduhan. Hindi naman niya mismo naranasan ang mga ito dahil isa siyang tahimik na dalagita noon. Pero dahil sa nasaksihan niya ang mga ginagawa ng ilan sa mga nakasamang binatilyot dalagitang magkasintahan, hindi niya maiwasan na digalugurin ang sarili. Kaya naman nung nasa tamang edad na siya at kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa, naghanap siya kaagad ng matitirahan para magkaroon ng pribadong buhay. At dun niya mas naisagawa ang pagpapaligaya sa sarili nang walang umiistorbo sa kanya. Hanggang sa nakaipon din siya ng pambili ng cellphone at laptop at mas namulat pa siya. Malimit siyang paghahanap at panonood at pagbabasa ng mga stories. Maganda ang kanyang naging hanap buhay kaya nakakapagpadala rin siya ng mga regalo sa mga batang naiwan sa bahay ampunan. Paminsan-minsan dinadalaw din niya ang mga ito. Malaki rin naman kasi ang kanyang pasasalamat dahil mabait ang mga namamalakad dito at binigyan sila ng magandang buhay. Pati ang mga sponsor ng ampunan ay hindi rin nagsawa sa pagtulong sa kanila. Hindi napansin ni Madel ang pasulyap-sulyap na tingin sa kanya ni Gab. Tinatansya nito kung paano pa niya mas makikilala ang kanyang nakatabi. Kahit di niya nakikita ang buong mukha nito, ay malakas ang dating nito sa kanya. Nagsisimula ng mag-init ang kanyang katawan habang panakaw na tinitignan ang dalagang nakasuot ng maluwag na t-shirt at puruntong na hanggang itaas ng tuhod. Medyo boyish kasi manamit itong si Madel at parang walang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa kanya ay kung komportable siya sa kanyang suot. Kahit naman malaki ang kanyang t-shirt ay medyo mababakas pa rin naman ang magandang hulma. Tahimik lang siyang naghihintay nang matawag ang kanyang pangalan habang pinagmamasdan ang mga taong abala sa pagkuha ng mga presyon at sa mga nagtuturok ng bakuna. Dahan-dahang bumukaka si Gab para dumikit ang kanyang mabalahibong binti sa makinis na binti ng dalaga. Nagulat si Madel at napatingin sa katabi habang si Gab naman ay magkunyaring tinitignan ang kanyang dalang vaccination card. Malakas ang kabog ng dibdib ni Madel. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi rin naman niya tinanggal ang kanyang binti sa pagkakadikit sa binti ng binata. Napahawak na lang ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kanang kamay na parehong nang lalamig sa kaba. Sumulyap si Gab kay Madel. Miss, ako nga pala si Gab. Ano ang iyong pangalan? Ako si Madel. Pang ilang vaccination mo na? Ako kasi ay pang first booster ko pa lang. Same tayo. Malapit lang ba ang inyo rito? Ako kasi ay dyan lang sa kabilang kalye. Ha? Malapit-lapit din. Lumakas lalo ang kabog ng dibdib ni Madel. Ngayon lang kasi siya nakakilala ng ganitong klaseng lalaki. Dire-diretso ito kung makatanong sa kanya. At pagkausap siya ay grabe rin makatitig. Hindi siya sanay sa ganitong tao. Lalo pa niyang ikinabigla at ikinaba nung medyo gumagalaw ang binti ng lalaki na parang ikinikiskis sa binti niya. Napalunok si Madel na parang hinahabol ng hininga. Nung nanonood kasi siya ng mga movies, ay doon niya napagtanto na balbon ang mga type niyang lalaki. At ngayong may katabi siyang mabalbong binti,
Dahan-dahan siyang nilalamon ng kamunduhan at pinagpapawisan ng maigi. Ang init naman dito. Biglang sabi sa kanya ni Gab na ikinagulat niya. Ha? Pareho kasi tayong pawis na. Ah, oo, mainit nga. Inilabas ni Madel ang kanyang panyo at ipinamunas sa sariling pawis. Nung pababa na ang kanyang kamay ay bigla itong hinatak ni Gab at idinampi sa kanyang noo. Papunas din ako ha. Nagulat si Madel at parang medyo nawawalan na rin siya sa kanyang sarili, kaya't sinunod naman niya ang sinabi ng binata at kanyang pinunasan ang pawis nito bago ito binulsa. Nakipagkwentuhan pa sa kanya si Gab at marami pang naging tanong sa kanya. Maya-maya ay tumingin si Gab sa likod at may itinuturo kay Madel. Tignan mo yun. Ang ganda ng bulaklak doon oh. Lumingon din si Madel. Saan? Parang di ko naman nakita. Ayun oh. Habang tinuturo ni Gab yung bulaklak sa may likod, ay sinadya niyang idiin ang kanyang siko kay Madel. Dahil sa nararamdaman, lalong inilapit ni Madel ang sarili sa siko ng binata. Tuwang-tuwa ang lalaki. Maya-maya pa ay biglang may tumawag sa pangalan ni Gab. Nagmadali itong lumapit para matapos siya kaagad. May binabalak siyang gagawin para makuha ang kanyang pakay. Ilang saglit lang ay si Madel naman ang tinawag. Matapos ang bakuna ni Gab ay inabangan na niya ang pagtapos ng dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito at isinama sa may likuran ng ospital. Malayo ito sa mga tao at siguradong walang makakakita at makakarinig sa kanila kung ano pa man ang mangyayari. Maraming mga bakanting silid doon na may kama. Nung makita ni Madel ang lugar na kanilang pinuntahan, lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Mararanasan ko na ba ang dating pinapantasya ko lang? Sa isip niya, ano ang gagawin natin dito? Mahinang tanong ng dalaga sa binata. May gagawin tayo. Kanina pa kasi ako sabik na sabik na masolo ka eh. Ano ang gagawin natin? Huwag kang magkalala. Masaya itong gagawin natin at siguradong maliligayahan ka. Lalo namang kinabahan ang babae. Ngayon lang siya nakaranas ng ganito, kaya naman hindi na siya mapakali. Nung makapasok na sila sa isang silid, biglang hinatak ni Gab si Madel, isinandal sa pader. Huwag kang mag-alala. Ito lang makakita, makakarinig sa atin dito. Solong-solo natin ang isa't isa. Tinanggal ni Gab ang kanyang face shield at face mask at inihagis ito sa bakanting kama. Ngumiti si Gab at lalong ginalingan. Di na niya kayang magsalita pa. Hindi na niya namalayan pa ang mga sumunod na ginawa ni Gab. Dahil sa sobrang nahirapan si Gab, ay sumagi sa isip ni Gab na para itong isang inosenteng wala pang kaalaman. Ang hindi alam ni Gab na totoo ang kanyang haka-haka. At sa edad niyang ito, siya ang kauna-unahang makakapagpaligaya kay Madel. Maligaya ang dalawa sa kanilang mga sandali. Pawis na rin sila sa init. Di na makatiis si Gab at hinablot ang face shield at face mask ni Madel at inihagis din ito sa bakanting kama. Siniil niya ng halik si Madel. Para silang parehong nawala sa katinuan. Wala silang ininda kundi ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Pagod man sa naganap ay masaya sila. Nagkatinginan sila at naghalikan ulit. Nang aalis na si Gab ay nagulat ito dahil nakitang may konting bakas ito. Tumingin siya kay Madel na parang nagtatanong. Ikaw ang una ko. Pabulong na sabi ni Madel. Nabigla si Gab. Ibig sabihin ay baguhan pa nga talaga siya. Sabi nito sa sarili. Tumalon ang puso niya sa saya. Kinain mo ba? Oo, masarap ang pakiramdam ko. Pero parang may konting sakit sa tiyan ko. Magbihis na tayo. Makakain na tayo ng panangalian para rin makahigop ka ng mainit na sabaw para maibsab ng pananakit ng tiyan mo. Mag-subscribe sa Secret XPG.